I guess you wonder where we've been. Ano? We searched the love within. Yes. We came back to let you know. Nag-soul searching kami. We got a thing for you. And I can't let go. Hindi, alam mo, favorite ko yung song na yun eh. Timeless. Timeless Nino. Alam mo yung yung kanta ni Bobby Caldwell? Bobby Caldwell. What you won't do for love. Wala lang, naisip ko lang ipang intro. Ayun pala. Ewan ko kung tama yung sinabi kong lyrics eh. Pero anyway, it doesn't matter. Ayaw mo sila. It doesn't matter now, does it? Yeah. Does it matter that we got back? Probably not. Wala lang. Ang fucked up na nangyayari ngayon. Hindi naman tayo bumalik dahil ang daming fucked up na nangyari lately. Pero... nga, ito lang. While, bro. Hindi kasi ang akin lang. Parang ang dami lang na nagpe-pay attention ngayon sa mga situation. Dami lang nagpe-pay attention ngayon sa mga pasikot-sikot ng mundo, which is a good thing. Marami na rin natatauhan. Sana. Current issue. Sana. Pero ewan ko, may doubt pa rin ako eh. Kasi itong problema, kapag nagpe-pay attention ka masyado sa lahat na nangyayari, nakakabaliw. Parang wala siyang break sa utak mo. Yun yung nangyayari sa akin kapag inabsorb mo lahat ng balita, ng mga details. If you pay close attention to the details, it's not healthy. You just need to relax a bit and then get back into the war zone. Tsaka nakakapagod. Ha? Pag masyado akong tutok sa current na nangyayari. Sa current events. Nakaka-burnout din eh. Hindi, nakaka-depress. Yun nga, kaya ginagawa ko, lalabas muna ako. Tapos mag-detoxify ako. Papahangin ako ganyan. Tsaka hindi mo maiwasan maging cynical. Well, mangyayari talaga yun, yung pagiging cynical. It's a part of who we are as people. Seryoso naman ang intro na to. Gago ka. Joke lang. In love na Abdul eh. Kadiri. Ano ba yung mga ganyang shit ngayon? In love na ganito, in love na ganyan. Kaya mas magaling na siya mag-express ng art niya. Para kay Looney? Oo. Delikado ng in love na Looney. Oo nga. Siguro parang lang nila yun. Parang bentahe. Siguro nga, siguro sobrang inspired ni Looney magsulat ng kanta ngayon. Kaya nasabi niya yun. Hindi. Matagal na yun yung iba ang in love na Looney. Ang preparadong ganito. Ang ganyan-ganyan. Ang naka-shades na Frank. Ang nakasandong Abdul. Mas lumalakas. Anong kinalaman nun? Pauso nila. Alam mo naman dito. Badoy yung meme culture. Nakakainis nga eh. Tsaka yung nauuso na yung performative male. Ayun, ang dami ko nakikita ang ganun sa LRT. LRT? Pagpapasok ako ng office. Okay. Yung mga nakahiro po na wala namang legit sabi, akala ko nga akala ko parang meet lang ganun. Tapos nakakita ako ng actual, holy shit, totoo nga sila. Totoong may sila, may... yung sweater nakasampay ng ganun. Okay. Tapos baggy pants, maraming parang mga Manila nakasabit, gano'n. Yun bang performative male? Hindi, tawag ko sa kanila, performative degenerate. Hindi, ang sabi nila kasi, ang performative male daw, yung lalaki lang na gustong sabayan yung babae sa kung ano yung trip niya. Kahit hindi naman talaga trip ng lalaki, yung trip ng babae. Parang parang halimbawa, bigla kang nahilig sa K-pop, sasari ka, may pinopormahan tong mahilig sa K-pop. Parang so, performative male. Yung tawag nila eh. Kasi enlighten us, kids. Hindi kasi, ito yung nakita kong, quick search lang naman to. Ang sabi kasi, kapag performative male, lalaki na gusto lang sabayan yung gusto niyang babae. Tapos ang dating sa akin, hindi lang sa akin, ang dating kasi nun, red flag yun sa mga babae daw, yung performative male. Kasi hindi mo talaga trip yung gusto ko, pero dahil gusto mo ako mabembang, sasabayan mo ko. Ganun yung dating. Ka lang ng maskara, ganun. Parang nagmaskara ka, exactly. Ganun. Parang kang nagpapa-good shot. Parang ganun na rin. Yung term sa atin parang pag-good shot ka lang. Parang ganun na nga rin, oo. Kung red flag yun sa inyo, fine. Pero kasi, kung meron naman ganyan na gusto kang sabayan kasi interested siya sa hilig mo, ganyan. Tsaka, good thing malay mo naman,
Kakasabay niya sa interest mo, naging interest na rin niya yung interest mo, di ba? Oo, may ganun eh. May ganun nangyayari. Yung iba kasi parang, red flag, sorry. Bahala kayo, that's your life. Lahat naman, start from somewhere pagdating sa kung ano bang trip mo eh. Di tsaka ito pa napaka one-sided eh. Puta, performative male. So, walang performative female? Is that what you're trying to say? O nga, no? Di ba? Tangina, mga feminists. May tawag dyan double standards. Exactly. Gotcha. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch. Straight to the camera. Gotcha, bitch. Anyway, since we're paying too much attention to the details. Yung problema natin. Ito, pag-usapan nga natin to. Pero bago yun, iinom muna ako. Din. Ayun, ito. Habang umiinom ka, pakinggan mo ako. Dapat mo akong pakinggan, syempre. Just to fill in the gaps habang di ka pa nagsasalita. Okay. Hindi, ito. Kapag nanonood ka ba ng anything, anime or anything, film, series, what have you, nababother ka ba sa pagbabasa ng subtitles? Kasi, marami palang consumer ng media ang bothered sa subtitles. I'll give you give you like 2 to 3 reasons why. Yun. First reason, nahirapan sila mag-pay attention dun sa visuals and habang nagbabasa. So, parang mentally nakaka-stress. Understandable. Pangalawa, ayaw nilang nagbabasa lang. Nagbabasa lang daw sila ng novel kapag subtitles lang yung tinututukan nila para maintindihan yung kwento. Third point I'm trying to make. Ayaw daw pala nila ng nagbabasa ng subtitles kasi they don't give a shit about the culture. Halimbawa na lang kapag ito kasi yun. Okay, sige. They don't give a shit about the culture. It's because kapag ibang language yung gamit. Paano mo maiintindihan yung kwento kung hindi nagbabasa ng subtitles? Halimbawa, Japanese Japanese film. O Japanese dialogue. Kakailanganin mo ng syempre ng subtitles para maintindihan. Kung yun, ang ginagawa mong reason para wag magbasa ng subtitles is yung culture, parang ang sagwa naman nun. Tsaka parang connect? Yun nga, ang disrespectful kaya. Ito nga mostly daw, mga American consumers ganun. Parang ayaw nila mag-adjust sa culture mo kahit interested sila dun sa movie mo. Di ba ang weird? Ang weird nung setup. Kasi ako parang parang okay lang naman sa akin, walang problema. Napapanood ko naman at the same time, nababasa ko yung subtitle. Just nagigets ko naman yung story. Oo nga ako rin. Tingin ko lang yun parang yung ADHD nila nagkikick in. Kaya parang siguro yung attention span nila. Ewan, di ko alam. Pwede. Hindi ako na-bother doon. Hindi ako bothered eh. Pero until may nag-point out, parang, kung iisipin mong nakaka-bother siya, nakaka-bother talaga siya. Pero kasi, gaya ko, may ligaw manood ng anime. Ang cringe kasi pag American sub, American voice acting. Dub. American dub. Kasi yung pagka bigkas nila ng mga Japanese word. Nai-cringehan kasi ako. Naruto! Kakihara! You're so hot! I'm gonna be a Hokage! Parang... we talked about this last time. Diin nga lang kasi parang nakakagago lang na hindi sila nagbabasa ng subs. It's either ayaw din talaga nila na nagbabasa. Gusto lang nila mga flashing images sa mukha nila. Siguro kanya-kanyang preference na lang yan. Nandun na tayo. Pero ang akin lang, kung gusto mong mag-consume ng foreign media, foreign films. Might as well, lubusin mo na, di ba? It's either you learn... original audio ka na. It's either you learn the language or you read the subtitles. Di ba? Hindi ko nga alam ba't ginagawang big deal eh. Tsaka parang nagiging excuse para maging para maging... Racist? Oo nga. Ayaw mo lang mag-subtitle. Hindi kasi ang typical douchebag na westerner. Ayaw nila mag-adjust sa culture mo, pero dapat ikaw mag-adjust ka sa culture nila. Parang parang nangyari dito yan. Kay, sino ba to? Sino banda to? Sponge Cola. Kaya El Yuson. Nag-concert sila sa mall, tumugtog sila sa mall somewhere. Tapos may nag-request daw na foreigner. Ewan ko kung Chinese ba basta pwede daw bang kantahin niya yung isang kanta nila na in English. Tapos on the spot kinanta niya in English. So maraming naasa na parang, ano ka ba, sinulat mo yung kanta na Tagalog? Sana sinabi mo, mag-aral kayo mag-Tagalog.
Okay. Diba? Oo. Para siyang dumapa dun sa mga parang ganun yung dating. Yun nga, anong akin lang kasi diyan, parang kung gusto mong maka-experience ng ibang culture, dapat maging open-minded ka. Maging open-minded ka sa language. Oo, kasi tangina lahat naman tayo hindi marunong ng ibang language, di ba? Ano ba yung universal language? English. Ganyan ginagawa natin dito, nagtataglish tayo. Pero, syempre, di ba, the fact na yung sinabi nila, they don't give a shit about the culture, pero pinanood mo. Oo nga. Ano yun? Hindi parang ayaw nilang mag-adjust Ayaw nilang mag-compromise. Diyos ko, ilang oras lang na kompromiso yun. Wala pang 3 oras yata. Yun nga At saka kasi kapag, eto pa pala, mayroon pa palang isang point. This is probably my 4th point. Kapag sa subtitles, inaccurate daw kasi. Okay, pero you understood the message, right? Enough na yun, tingin ko. Same lang din naman yun Yun nga. For me kasi, kung ayaw mong mag-consume ng ibang tawag dito, ng ibang culture, edi stick to your own na lang. Ba't ka pa magre-reklamo? Di manood ka ng American series. Nagmukha ka pang douchebag na racist kasi ayaw mo magbasa ng subtitles. You can't. It's a strange behavior siya online na bakit binibig deal niyo yung subtitles. Parang big deal yung subtitle. Matagal nang ginagawa yan sa Oo sa nga mga international film festival nga Oo nga may subtitles Yun nga Tsaka, tawag ito pa pala. Ito naman dito, ito lang medyo na konting bothered lang ako. Pero hindi siya problem for me. Kapag nakakapanood ako ng kasi, ng halimbawa Filipino film, classic Filipino film, ganyan. Tapos may subtitle na English, I don't need that. Naintindihan ko na talaga okay lang yun sa'yo. Kasi nga, Filipino ka native speaker naman ako kahit papaano. Kahit kalahati lang yung dugo ko. Pero halimbawa ako foreigner, tapos parang, interesting tong movie ni Lino Broca. Might as well give it a try. Siyempre, mas ma-appreciate ko kung original language yung ginagamit dun sa movie. Ganun nga. Subtitle kasi gets ko naman Yun nga din. Tsaka kasi kung i-consume mo siya, pag binabasa mo yung subtitles, halimbawa, minsan mararamdaman mo dun yung emotions Diba? Yung articulation ng words. Tsaka yung accuracy. Yes, yung vocabulary. Accuracy ng scene. Pag iba yung delivery pag native language yung ginagawa. Ito pa pala, kaya importante rin yung subtitles. It's gonna be a part of our lives. If you are a consumer of media. You have to deal with it. Deal with it, kids. Deal with it. Huwag kayo iyakin. Kasi may mga film ako napanood, mga recent films to Gagi ang hirap intindihin ng dialogue. Parang alam mo yung sinasabi pero hindi accurate sa tenga mo. Yung pala meron talagang problem ngayon yung filmmaking na kapag nagre-record sila ng audio, hindi talaga clearly pronounced yung mga dialogue. Kasi minsan siguro yung mga actors pagod na. Ganon. Kung ano yung pinaka-best shot, best recording of dialogue, yun na lang kinukuha nila. Kaya may subtitles to help us understand. Tsaka ewan ko, ako lang ba? May nauuso ngayon yung ba't parang kada Hollywood films or series ngayon, kailangan may sino magtatagalog sila. Good point. Kasi ano ba to? Pinoy baiting ba to? Or Pinoy baiting and they need to sell it to wider audiences. Parang parang kada series na lang, kailangan may isang scene na may magtatagalog. Tas kailangan yung nagtatagalog na yun sa isang American film, halimbawa, magmumura. Putang ina. Nga, tas tayo tuwang-tuwa, nagmura, Pilipino. Philippines! Philippines! Nagmumura, may Pilipino. Ang galing Nalala mo yung Spider-Man Far From Home ba yun? Yung ba yun yung pangatlo? Kalimutan ko na Yung kasi nga yung lola ni Yung lola ni ang pangalan nun yung karakter ni Jacob Batalon. Sabihin mo sa mama na yan. Ako nung napanood ko yun, wala lang. Tanong ako parang, what? Na naman? Ano yun? Parang kailangan ba? Parang this is worn out. Para ako nanonood ng konsepto na parang used condom na. Yung parang lahat na lang ng kasi parang sinama na sa formula na sama nyo sa script, dapat may magtatagalog dyan para patok tayo sa Pilipino. For Filipino audience. Kasi maraming Marvel fans. Gosh, you don't have to. You don't have to appease us. At saka ewan ko, parang, para siyang, tawag dito,
para siyang nakakaubos na ng energy. Parang ayoko na nito eh. Parang, mag-move na naman. mag-move on na tayo dito sa pagtatagalog sa American film, okay? Sige na. Parang may siguro. May pinaglalaban sila na, recent issue sa US ngayon, di ba? ICE. Diba? Siguro, baka, hindi ko alam. Pero ano nga lang, it's tiresome. It's tiresome. Parang it's like looking at a used condom. Nobody wants to see it. Touch it. Diba? Nobody wants to touch it. Parang sinuka na ng iba, papakain niya pa sa iba. Yun nga, parang junk food. Hindi siya masustansya. Parang siyang junk food na sinasalaksak mo sa lalamunan ng ibang tao. Yun nga. Anyway, do you watch films with junk foods? Oo. Hindi siya healthy, di ba? Effective yung yung munguya ka, tapos nakafocus ka sa movie. Parang may something na Hindi, sabi kasi nila, kailangan daw crispy yung kainin mo like cornic or popcorn. Kasi nakakagising daw ng utak, ganun. Hindi naman. Parang crunchy. Ganun. Hindi naman. Parang... Hindi naman. Oo, depende pa rin. Ako hindi ako kumakain habang nanonood. Kasi gusto kong tutukan yung pinapanood ko eh. Oo. Ako, ginagawa ko minsan yun. Pero pag sa sine, hindi. Yung sa sine, hindi. Lalo sa sine, of all places eh. No? Dapat nga sa sine tayo kumakain, pero hindi rin eh. No? Pero never akong kumain habang nanonood. Hindi ko trip. Iinom lang ako. Minsan nakakauhaw eh. Dadala akong buko juice, ganun, sa loob. Tapos doon ako iihi. The joke lang. Mahilig sa BJ. Mahilig sa BJ. Kadiri yung iba, yung nagdadala pa ng pizza sa loob ng sinihan. Puta, parang gago. Para kayong mga gago. Paano nyo makikita ng tama yun? Di ba? Ay, naku, wala kayo sa bahay. Nagpicnic sa sinihan. Tapos nangangamoy. Tang, ina nyo. Lahat kayo. Tang, ina nyo. Mga tayukdok. Wala na ba ibang makainan, sinihan na lang? Pwede naman Tang, ina nyo. Pwede naman after manood, di ba? Kain sa labas. Oo nga, di ba? O kaya, before kayo pumasok sa sinihan, kumain na kayo. Oo, kumain na kayo. Nga eh. Tapos paglabas, merienda na lang. Gagi, nakakain ka na ba ng mga chichirya? Mga chichirya sa Dali. Masarap din Masarap eh. Pero alam mo, nung una, ito nothing against Dali much love. Pero kasi, ang problema ko lang sa ngayon sa Dali, ba't parang ang mura masyado? Yun nga eh. Parang ang sketchy. Hindi kaya may doon, may something. Pa-explain na lang sa comment. Mga worker ng Dali, paki-comment. Joke lang. Yung mga kilala ko na mahilig bumili rin sa Dali. Mura kasi. Tsaka maganda yung packaging eh. Yung quality din eh. Diba? Yung last time, diba? Yung chichirya ng Dali. Sarap nung potato chips nila. Oo nga eh. Meron pang isa, balikan natin yung Dali mamaya. Meron pang isa, para siyang competition yata ng Dali, yung Meadows. Bago lang ata. Makikita mo yun sa Robinson Supermarket. Talaga? Meadows. Para siyang Dali na may ibang packaging, ibang branding. Yun lang din naman yun. Parang magkalasa, promise. Isang factory lang yan. Tapos iba lang yung packaging. Hindi, ang tingin ko nga noon sa Dali, mga retaso lang ng Nestle. Parang ganun yun. Tapos nirepack lang nila na sarili nilang products. Binibenta nila ng mura. Parang mga rebranded lang na mountain bikes. Parang ganun. Lang to speculation ko lang to. Ano lang yan This is not fact, okay? Full disclaimer. Ano lang yan ano namin? Theory. Chori lang namin. Chori. Bading. Masama bang sinasabi mong bading? Na-offend sa ganun? Dapat ngayon hindi na kasi. Ang OA kasi. Hindi, pero ang derogatory pa rin kasi sa mga baka naman sa homosexual yung hindi kasi dapat tanggalin na natin yung kultura na pag sinabing mahina ka or duwag ka, ina-associate sa mga bakla. Dapat, against na ako doon. Dapat tanggalin na yun. Yung kasi yung nangyayari hanggang ngayon, di ba, parang di mo kaya, bakla ka pala eh. Gago. Di ako bakla. Lama-lama mo, after years, may jowa pala lalaki. Nagladlad. Hindi, akin lang, parang tinatanggal na yung ganong. Ano yung salitang yan, yung bakla, bading, yung isa pa yung BAYOT. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin eh. Bayot. Sa mga Bisaya kasi. So hindi siya. Bisaya word yun for bakla. Pero kasi bayot man. Hindi kasi yung salitang yan, yung bayot, parang nagiging derogatory term sa mga taga Manila. Alam mo yun? Kasi mga Bisaya. Para siyang katunog ng ng salitang FAGGOT. Okay. Parot. You fucking parrot. Ganon. Hindi naman, pero
Tinatanggal na natin yung ganung mindset. Oo nga. Hindi, tsaka against din ako doon na kapag duwag ka bakla. Dati pa, 90s na linggo yan eh. Hindi kasi nakasanayan sa mga tito natin na toxic. Nakasanayan natin sa mga, sa mga tito-tito nating lasinggero na Tsaka, ba't natin, masyadong ini-exercise yung pagiging homophobe? Diba? Iba na lang dapat mag-yoga ka na lang. Wag kang over the top. Kumbaga dapat chill ka lang. Chill lang. Chill like yoga. Na-try mo na ba mag-yoga? Hindi pa. Subukan natin. Alam mo ba itong kilala mo to si Bikram Yoga? Bikram Yogi. Si Bikram. Yung may documentary sa Netflix. Yung mayroon siyang Netflix documentary tapos in-expose doon yung pagiging predator niya. Yung nag-groom siya ng mga babae. Gagawin ang wild ng kwento nun kasi nga siya, yogi from India syempre. Tapos he brought his practices to the United States and made a fortune out of it. Parang siya naging guru shit ganun. Yogi, guru, ganun. Pero pansin ko sa kanya, alam mo, yung balat niya, kulay bronze talaga. Dahil, kasi brown na matingkad na makintab. Alam mo yung, kasi pawis-pawis. Parang barnis no? Parang binarnisan siya na na kahoy. Si Bikram Choudhury. May napanood akong interview nun, ang wild gago. Basically, ang sinabi niya kasi women will pay $1 million for 1 drop of my sperm. What? Pati accent hindi kasi, ini-interview siya. Panoorin natin yung interview. Hanapin ko nga, tangin ang wild nun should pay $1 million. Hanapin ko, wait lang. Eto na naman tayo sa accent. Hanapin ko yung video na yun. Kailangan accurate Saan ba yun, tangina? Ano yun kay Ryan Gamble ata yun? Wait lang guys, hanapin ko for you. Women should pay $1 million. Wait lang. For sa drop of my sperm. Isa to sa mga isa to sa mga pinaka-wild na interview na napanood ko. Tayo yung mga ganyang tao, yung mga... Sige, habang hinahanap ko, salita ka lang. Yung mga guru, biglang nagiging parang teacher, biglang nagiging mataas yung tingin nila sa sarili nila, Akala nila Diyos sila, Ayun nga, ang narcissistic na tsaka... Bigla nagkakaroon ng superiority complex. Ayun nga, kasi alam nilang pinalilibutan sila ng maraming girls. Kasi attracted sila sa power. Yun yung problema. Tsaka once na hindi ka na nakakarinig ng criticism sa'yo, hindi na balance, pakiramdam mo sa sarili mo siguro, Diyos ka na. Ganun nga, kasi hindi nila gustong bitawan yung power na yun. Diba? Fascist nga. Not fascist, that's a loaded word. Parang genocide, loaded word. Pero it's the reality. Sige na, psychopath. Yun na lang, sige. Gagi, di naglo-load. Tangina. Parang tingin nila sa sarili nila, sila, untouchable. Ganun nga, untouchable. Gods, tapos ganun, demigods, parang ganun. Gagi, may problema yata yung connection ko Minsan nagkakaroon ako ng urge na manampal ng mga ganun. Ayun nga. Ba yan si Mr. Ito muna tangina may problema yung connection ko, fuck. Anyway, yun nga. Sorry hindi ko nahanap yung clip, sayang. Ang nangyari kasi diyan, 'di ba nga marami nag-accuse sa kanya ng sexual assault, ng rape ganyan. Yun, tapos ang nangyari dahil nga loaded na siya, ang ginawa niya lumipat siya ng ibang bansa. I think it was somewhere in South America. Talaga. Parang yun yung puntahan ng mga cult leader pag nahuhuli South America. Oo nga, kasi malapit lang sa US Southeast Asia. Close to home Yung iba yata pumupunta ng ng Europe. Ganun. Mga malayo-layong part. Pero lalaan tangina si Bikram Choudhury. Ano nangyari sa kanya? Yun ngayon, parang low-key na lang siya. Hindi kasi wanted siya sa US parang si Kibuloy. Parang ganun na nga, parang ganun. Tapos hindi siya mahahagilap pero may mga pa rin, may mga parang fans pa rin siya. Hindi kasi yung may mga followers pa rin. Yung Bikram Yoga, ito na po. Tangina nag-load din. Salamat. Salamat Allah. Ayun. Panoorin natin. Ayun.
Tanginan, may problema tong connection ko ngayon. Yung kulay varnish talaga siya eh, no? Tsaka yung hairstyle niya nakakaloko eh. Yung hairstyle na yan nag-a-attract. Give me a fucking break. God damn. Teka lang, tagal mag-load. Uso nga kayo yung kalbo eh, di ba? Oo nga, pag kalbo ka daw, magaling ka daw maka-attract ng chicks. Totoo ba yun? O baka naman, ewan ko. Hindi naman tayo babae. Mukha kasi silang ano eh. Hindi naman tayo babae. Gagi, ayaw mag-load. Tangina, baka kasi forbidden tong ano na to. Gago, nakakahiya. Alam mo ba, may nag-reveal na parang, di ba si Bugoy na Koy may 3 wife? Di rin pala niya totoong ano talaga yun, partners. Parang paid actors lang daw yun. Paid actors? Oo, para sa content. Wow! Sabi ko, bakit? That's so low. Lowest of the low. Putang inang yan. Sobrang loser na lang. Ganon ka ka-insecure sa ibang tao. Gagawa ka ng sarili mong kwento. Yun nga. Hindi, tsaka ano, parang ang sad naman ng buhay mo pag ganon. Tang-ina talaga. Yabang mo, tapos fake pala yun. Ito na, yung wildest interview. Ayun. Gaya, alam mo, para siyang gitarista ng Indian metal band. No? Oo nga, bago ko i-play, anong gusto mo i-comment sa itsura niya ulit? Mukha siyang gitarista ng Indian metal band. Chaba! Oo nga. Tsaka gago, tinan mo tong hairstyle eh. Tang-inang yan. Anyway, let's watch it. Sarah Okay, wag ka magsasalita, Frank. Mamaya na tayo mag-comment. Maggie Gentner. They felt sexually violated by you. Okay. Lie, and lie. I don't need to do that. Rape or sexually assault? Sexual assault. If I need a woman, I can make a line. The most beautiful, famous, rich women in the world. If I have to sleep with women, then I have to sleep, 5,000 girls every day. 5,000 women a day want to sleep with you? Yeah. They commit suicide. 4 of them. You're saying that 4 different women. 4 different women. Each killed themselves because you wouldn't have sex with them. All right. Why I have to harass women? People pay $1 million for 1 drop of my sperm. I can make $1 million a day, every drop. You are that idiot or dumb to believe those trash. The women are the trash? Yeah. I pick them from trash and give them life. Tang-ina, di ba? Sobrang narcissist eh. Yan yung perfect example ng psychopath na narcissist. Di ba ang lala? Gago. They should owe me kasi nag-NSA ko sila. Putang ina. Yun nga, di ba? Kasi nga, usually daw, no, sa ibang mga mapababae, mapalalaki, pero mostly nangyayari sa babae ito eh. Sobrang attracted sila dun sa power. Sa fame. Tsaka charismatic kasi siya eh. Yun nga eh. Diba? Parang kasi bago sa mata ng mga white mostly girls. American girls yan eh. Parang, saan ba galing to? Ang tanong balat niya, galing ganon. Hindi, alam mo dito, kuha nga sa ibang mga Indian men eh. Parang ang dali nilang makapersuade. Tapos usually, mga target nila, mga white women. Hindi kasi nga, ano lang yan eh. Why is that? Pumunta ka sa Siargao, men. Yun yung sinasabi kong sample. Siargao na lang yung sample. Punta na lang ng Siargao eh. Makikita mo yung mga lokal dun, may mga akbay-akbay na white girl. Tapos makikita mo, puta yung mukhang yan, di ba? Di mo maiwasan. Pero, siguro sa kanila, attractive yung ganong itsura. Tapos, hindi kasi para silang ano eh. Ano na lang yan eh, vice versa natin. Di ba may mga ano, sabihin mo. May mga kanuna pumupunta rito, pupuntahan yung online girlfriend nila. Oo. So makikita mo. Mukhang exotic. Apply mo naman sa boys dito. Oo nga. Reverse the genders. Kasi parang bago sa paningin nila yan eh. Kasi mostly nakikita nila, yung gwapo dito sa atin eh. Matangkad, maputi, matangos ilong. Bulo yung mata. Sanay na sila. Common yung mukha na gano'n eh. Sa bagay. Pagka lagi sila nag-gano'ng itsura. May point ka rin doon. Kasi yung Bikram na yan, dito magaganyan. Sasabihin ng mga Pinay, parang mukha siyang manggagasa eh. Ayun nga. Hindi ako tumuloy eh. Hindi kasi titanan mo siya, mukha siyang ano rin eh, mukha siyang asshole eh. Yung hairstyle na yan. Sigurado ka ba nakaka-attract yan? Ganun na yung statement niya kasi parang siguro gusto niya sinasamba na siya doon sa ano niya. Oo. Sa grupo niya. Hindi kasi sa mga na-research ko rin tungkol kay Bikram Choudhury. Siya eh,
Basically, charmer siya. Charmer siya. Tsaka yung Bikram yogi niya, effective talaga. Detoxifying, talagang effective. Yun Doon nga sa lang. interview niya, frustrated na siya nun eh. Kasi nga, siguro patong-patong na yung accusation sa kanya. Oo, yun nga. Tsaka, di ba nga pinapaamin siya, sasabihin niya, I'll take the fifth amendment. Yung against self-incrimination. I invoke my right against self-incrimination. Ganun. Na-abolish yun. Joke lang. Actually, kailangan mo talaga yun eh. Parang siguro i-regulate. Hindi kasi alam mo, parang mo na rin sinasabi na guilty ka at hindi mo pwedeng sabihin yung dapat mong sabihin. Ganun na lang. Yan na lang, kasi lang naman yan. Did you assault those women? No. Diba? Yes or no answer lang yun. Ba't kailangan mo, I invoke my right for... Yun nga. Tsaka may isa pang sample ng basically charmer na Indian guru. Si Osho. Hindi ko siya kilala. Yung Wild Wild Country na documentary, alam mo yun? Ay, oo. Yun, si Osho. Yung isang community ata yun. O, isang community sa Oregon. Sa Oregon na bigla na lang, dito na kami nakatira lahat. Basically, sila, di ba galing silang India. Dun sa isang part ng India, nakalimutan ko kung saang state yun or saang city. Nandun si Osho. Tapos, ang nangyayari kasi dun, pinupuntahan siya ng mga iba't ibang tao from different parts of the world. O may mga Southeast Asian, may mga Americans, Europeans. Kasi there's something spiritual sa kanila. Tingin ko nakatulong talaga yung spiritually. Yun nga lang kasi, nung lumaki na yung community, marami na silang pera. They keep on buying Rolls Royces. Tapos pumunta sila ng Amerika. Kasi sa Amerika may freedom of religion. And pwede kang bumili ng land. Ang ginawa nila, bumili sila ng parang technically isang maliit na state. Occupy talaga sila. Parang illegal. Hindi naman illegal kasi binili nila talaga Tsaka walang tao doon. So inoccupy nila, nagtayo sila ng village nila doon. And then, ang reality pala ng cult na yun is, siya talaga, sex cult. Tapos terrorist din sila. Lahat yung parang, yung pag sinabi na leader niya na lahat ng mga gandang babae sa kanya, alam niyo na yun. Oo nga, yun pa yung nakakagago no? Parang si David Koresh. Tangina nun yung sa... Sabi sa Bible, as an appointed son of God. Oo. Lahat ng mga gandang babae, asawahin ko daw. Ikaw naman na, sheep. Sheep na... sabi pala ni God, sige. Sawa ko, doon ka na. Para silang may tunnel vision. Tunnel vision, ganun nga nangyayari. Yun. Example, si David Koresh. Meron siyang cult na Westboro. Hindi pala Westboro Baptist Church. Tapos, ang nangyari kasi doon, lahat ng mga members niya na babae na may asawa na, kailangan daw makipag-sex sa kanya. Sa kanya. Siping pa yung term, makisiping. Kung di ba naman kupal at kalahati. Bakit di ba kung rational ka nag-iisip, di ba? Parang bakit? Asawa ko to gago ka pala. Sino ka ba? Di, tsaka yung kasi mga lalaki doon, parang mga kak. Ito, David Koresh, American preacher. Yan yung di ba? Yan yung pinatay dun sa, parang nagkaroon na... Ayun. Siya yung head ng Branch Davidians. Branch Davidians. Si David Koresh. Ayan. Look at that. Tinan mo isa pang common, Look at that fucking hairstyle, man. Mullet, man. Mullet. The mullet kills it. Mullet all the way. Nauso nga ngayon yung mullet, Hindi, pero kung titinan mo siya, parang hindi mo masabing masama siya o mabait, Parang nasa in-between. Tingnan naman yung mukhang yan, Puta. Kaya maganda talaga, cynical ka sa mundo, Para hindi ka basta-basta nauuto ng mga ganyan, Hindi, I mean, it's a sad state of affairs, actually. Kasi, at the end of the day, may choice ka Mostly, alam mo, tingin ko sa mga yan, mga cult leaders nila. Mga predator yan, Oo nga. Ang tinatarget nila yung pinaka-vulnerable na tao. Hindi lang yun. Gusto rin nila ng access sa wealth. Kasi karamihan sa kanila mga broke. May joke nga, di ba? Nang gusto mo yumaman sa Amerika, magtayo ka ng simbahan. Tinan mo yung... The church. Ano ba to? Yung kay Tom Cruise, yung Scientology. Scientology, di ba? Kung ayaw mong masupalpal ng government, create a religion. Untouchable ka na. Wala ka pang tax. Ito yung narinig ko sa'yo. Maganda to yung basically kapag kulto ka or cult leader ka, give them the problem, sell them the solution. Ganun nga. Para yan yung formula din Give them something to fear. Pag di ako sumama sa akin, mapupunta ko sa impyerno. Panoorin mo to, hell is real. Nagukay sila sa lupa. Alam mo yung hell is real, ang daming nautun. Tsaka yung satanic panic, naalala mo yun? Satanic panic sa heavy metal. Oh my God, 666! Baphomet! Pero nung una ako nakakita ng Baphomet, sabi ko, wow.
Scary pero badass. Alam mo yun? Nakita ko ng devil sa game na Diablo eh. Yeah. Diba? Tsaka diba dati uso yung mga bag, mga t-shirts na may pentagram. Pentagram yan. May pentagram ka sa noo. Satanista. The Antichrist. Oh my God. Grabe, demonized dito yun. Grabe yun. Talaga hindi demonized dito yun. Predominantly Christian country to eh. What if hindi yung Pilipinas hindi na colonized, no? Para tayong Indonesia siguro. Siguro tingin ko rin tayo, mostly Islam. Oo, ganun nga. Kasi ang mga nagsimula naman dito, mga Islam eh. Alam mo, disputed yan. Disputed. Kasi, sino ba mga pumunta dito? Mga galing Malaysia, mga Malay, mga Indonesian, Chinese. Pag nag-aral ka ng civic at kultura, ang unang lesson doon, yung 7 dato ng Borneo, saan ba galing yun? Oo nga, di ba? Sila yung unang sila yung unang namuhay dito. Sila yung unang systematic na tumira. Oo. Parang gano'n. Tapos pero ang pinaka-original natin dito, mga Aita. Oo, yun nga alam ko. Yun yung talagang Filipino, masasabi mo. Yung iba nga akala mga nila. native dito. Sorry, go ahead. Ano pa? Yung mga native dito, yung mga Aita. Then nagdatingan yung Malay, Indones. Yan, mga Southeast Asian na mostly Islam ang pinapractice na religion. Yeah. Tama. Kasi yun mga nga. dato-dato sila eh. Tapos yung salitang barangay galing yung salitang balangay. Yung pangkat-pangkat na pumunta sa mga isla. Oo, parang nabasa ko to. Yun. Yun nga. Kung hindi tayo na-colonize, siguro parang nga tayong Malaysia tsaka Indonesia. Mostly, tayo, Islam. Tsaka siguro less yung corruption. Diba? You wanna talk about the corruption cases? Well, corruption kasi sinabi ko na yun eh. Minana natin sa mga Kastila. Sinabi ko na rin yun dati. Hindi ako nagtatake ng credit dito, syempre. Kahit sino sinasabi yun. Nakagis na yan panahon pa ng mga Kastila. Imagine mo yung mga Kastila, pupunta sa lupa mo. Sa sarili mo lupa, kung saan ka lumaki, sasabihin sa'yo, hindi sa'yo yan. Sa Diyos namin yan. Ito yung papel o katunayan. Ikaw, di ka na ba nagsusulat, di ka nagbabasa. O diba, nag-gaslight ka. Oo nga, sorry Lord. Oo, tama ka. Kasi, ganun nangyari sa atin dito eh. Masyado rin kasi tayong pushover. Yes. Hindi, ito talaga reality ng Pilipino to eh. Masyado tayong pushover. Masyado tayong nagpapakontrol sa ibang lahi. Alam mo, naiirita na. To this day, actually. Naiirita na ako ngayon pag sinasabi ng ibang foreigner na, I love the Philippines, the people are welcoming, they're so hospitable. Like, Bakit? Anong problema mo dun? Ang ina niya. Ano? Parang sa akin lang, minsan nga magkaroon kayo ng konting solidarity sa sarili niya na, kaya may mga pumupunta dito na Vitali. Masyado tayo push over eh. Yun nga, masyado tayo na tawag dito. Masyado tayo mabait. Ayun, masyado tayo mabait. Yeah, thank you. You took the words out of my mouth. Masyado tayong mabait. Masyado tayong welcoming. Actually, okay naman yung pagiging welcoming, friendly. Pero yan din kasi yung kahinaan natin. Yan din yung downfall natin. Grabe ka naman sa downfall. Ano to, Hitler? Grabe ka naman. Yan din yung parang natin. Yan din yung downside natin. Sorry sa... Yan. Downfall ang puta. Masyado na ako exaggerated. That's such a loaded word. Inom ka nga ang tubig, ubo ka ng ubo eh. Anyway, pre. Yun nga, about the corruption. Isa rin yan sa reason kaya na-overwhelmed din tayo. Tsaka ang cynical. Tangina, akala ko nung una sa Southeast Asia, tayo lang yung may matinding issue ng corruption lately. Yung may expose. Puta, sumunod-sunod. May Indonesia. May Nepal. Holy shit. Pero pinakamalupit talaga. Yung pareho lang eh. Ang lupit nung Nepal tsaka Indonesia. Eat the rich eh. Yung riot. Hindi rally yun. Riot yun eh. Riot eh. Parang The Purge. Pagod na yung tao. Fed up nga eh. Fed up na. Tapos daming... Para alam mo, rin yun, masama rin yung ganun. Kasi, oo nga eh. Magiging, parang back to zero yung mangyayari. Hindi, ang ayoko lang sa riots, no? I mean, understandably, magra-riot sila. Fed up na sila eh. Generation. That's galit. Generational wealth, ninanakaw, corrupted, may graft and corruption, ganyan. Natural, mag-aaklas yan, magagalit talaga yan. Pero pag nauuwi sa riot, nagiging lawless, di ba? Tsaka may buhay na involved eh. May namamatay dun eh. Naalala ko dati, yung nagkaroon ng riot sa Indonesia. Late 90s to eh. 1998 yata.
konti lang yung information na alam ko So, I'll try my best to be accurate. Ang nangyari kasi noong 1998 sa Indonesia daw, yung mga native Indonesians, nagkaroon ng galit sa mga Chinese Indonesians kasi ang paniniwala nila kaya tumindi yung hirap nila kasi yung mga nakikinabang lang daw, yung mga Chinese Indonesians. Ang tingin nila, ninanakawan yung mga Indonesians. Sila, yung mga Chinese Indonesians, parang dito, mga Chinoy. Ganon. Mga negosyante. Sila ganon. Yung mayaman, yung Pilipino, hindi. Ganon. Surprisingly, hindi nangyari dito. And buti hindi, kasi it's not gonna help. Ang nangyari, nagkaroon ng matinding riot nun. Tapos, ang tindi ng racism sa mga Chinese nung time na yun. Kasi may mga sexual assaults, may mga killings na nangyari kasi galit sila Parang every time makakita sila ng Chinese na nung time na yon, patay natin yan. Yan yung pig. Ninanakawan tayo ng ninanakawan tayo ng mga Chinese. Pero naayos naman nila through the years. Tsaka nagulat nga ako, may mga Chinese pala na Indonesians. Sure, hindi. Ang flip pala ng mga Indonesians, no? Parang hindi, talaga, parang nakakatakot sila. Ang bait pa nga natin in comparison. Sobrang bait pa natin Kaya nga 'di ba sinasabi nila hanggang online lang daw yung mga Pinoy. May point, pero don't you think nag-iisip lang sila? Sa atin dito naman parang parang paano ba? Sige, isipin mo. Kailangan natin magalit karapatan natin magalit kasi putang ina talaga ng mga lahat sila sa taas, walang no one, walang exception, parang wala na spare. Lahat sila nakinabang din Tsaka matagal ng practice sa DPWH yan Yung ganyan? Yung ganyang klaseng corruption. Ganyan. Ano pa nga lang, maliit na fraction pa lang yung flood control projects na yan tingin ko rin Diba? Maliit pa lang yan. May bigger picture dito. Pero nakaka-bad trip kasi na may kita mo silang busog tapos ikaw lumalabang ka ng patas, diba? Na alam mo, parang gusto mo na rin pumunta sa street sa'yo, tapos pumunta doon sa kanila, putang ina nyo, magdalakaw kayo. Wala pa nga yung nangyayari lately na rally. Kulang pa yun I mean, I'm not saying na walang kwenta yun. Dapat lang. May effect yun, pero yun nga kasi, ito yung sinasabi ko kaya ang daming bad trip sa mga mayayaman. Dahil sa ganitong shit kasi out of touch. At least may kita mo sila, di ba, yung parang yung pera sa kanila, parang parang tissue paper. Ganon. Pinunas lang nila sa puwet nila at tinapon sa basurahan. Ganon nga. Parang tapos ikaw makikita mo lumalaba ka ng patas yung tipong yung benefits mo. Bago mo ma-avail kung saan ka pa pupunta. Tsaka yung mga nangyari recently lang na yung tina-target online yung mga Nepo babies. Dapat lang, putang na nila. I mean, alam mo sinasabi ko last time, bully them to submission. Dagets ko na yung sinasabi mo last time. Perhaps you were too tough on me. Sorry, pwede mag-sorry. Hindi ka pwede mag-sorry, no? Tapos di ba nagre-reklamo siya, it affects my mental health. No shit, Sherlock. Punas mo yung pera sa luha mo, tangina. Leche, kapag nakaharas yung mga gago, ikakatwiran nila yung yung mental health card nila. Mental health card nila agad, parang out of the country because of my mental death, tangina nyo. Parents yung magnanakaw. Don't you see the fucking irony there? Kasi umalis sila ng bansa gamit din yung pera mo to heal their mental health. Tanginang yan. Tangina nyo, mga Nepo babies. Tangina talaga, parang nagpaawa pero at the same time dinuraan ka sa muka. Ganon. Gagong puta. Dapat nga ngayon, lahat ng passport ng mga yan, i-hold. Wag silang hayaang lumabas ng bansa. I won't. Nagiging excuse I won't be against that. Complicit yun Complicity yun Dapat lang, di ba? Dapat i-hold yung passport ng mga hayop na yan. Kasi lifestyle check, paka-lifestyle check. Putang ina yung nila, napaka-unhealthy ng mga beauty standards nila. Diba? Napansin mo sa kanila, para puro sila mga nagpaputi, nagpa-botox. Sabi ko, alam mo, yung mga branded na gamit, ang papangit naman. Oo nga. Alam mo dyan pa ako nabubuisit no? Yung mga bullshit na branded. Tangina, inaabot ng 2 to 3 million pesos, tas mukha lang naman siyang
3,000 sa Mega Mall. Tsaka ano yun, Gago. tsaka halatang gawa sa China eh, no? Yun nga eh. Tsaka, ewan ko, ang absurdo eh. Napaka-pathetic lang eh na i-flex mo yun. Tsaka putang ina mo, Curly Discaya. Bakit Curly pangalan? Sino nagpangalan sa'yo niyan, putang ina mo ka? Sabi ko nga eh, Curly, yun ba yung babae? Yung putang. Oh, C-U-R-L-E-E. Putang ina, ano yan? Nickname mo nung may clan kayo dati. Ina mo. Curly! Dapat sa inyo kinukulong sa pinakasulok-sulukan ng selda ng Muntinlupa eh. Tayo ng daming questionable yung pangalan talaga pag Pilipino eh, no? Naalala mo si Drinkwater? Yung pangalan niya, Drinkwater. Dito. Sa Pilipinas, Drinkwater something. Drinkwater Mendoza, parang ganun. Putang ina. Nung pandemic may nagpangalan sa anak nila COVID-19 eh. Gagi, may nakita ako ganyan. Kasi raulong magulang ang puta. Dapat sa inyo. Oo. Pinaparusahan eh. Kaya nga eh, may ibang magulang parang nantitrip nung anak eh. Tapos hindi nila nare-realize na may long-term side effect yung pagpapangalan nila. Ano parang uy, pinanganak na yung baby natin. Uminisip ko bang pangalan? Tapos parang tumingin lang sa kayo sa nanay, COVID-19. Sige, Tapos dumating na yung doktor. Ano bang ipapangalan nyo kay baby? Ang cute-cute naman ng baby. COVID-19 po. Reaction ng doktor, Meron nga yan eh. Seryoso po? Yung pangalan niya, Covidio. Putang ina. Tapos yung isa, John Covid. Meron pa ako nakita, Christian Covid. Kumusta na kaya yung mga bata na yun? Gago kung ako sa kanila, i-demanda ko magulang ko eh. Tanginang yan, gago puta. Bibigyan mo ako ng pangalan, magsasuffer ako. Sana, lumaki pa tong podcast. Sige, guess ko si John Covid. Meron pang ibang, may pangalan pa na absurdo eh. Naalala ko, parang, ano ba yun? Ayun yung Jet Li Hitler, yung pangalan. Pinakita sa akin ng kaibigan ko. Jet Li na Hitler pa. Sabi ko, nag-iisip ba magulang nito? Joseph Goebbels Mendoza. Gago. Tanginang yan. Stalin Cruz. Tarantado ang puta. Stalin Dakma Pepe. May nakita. Tangina, try kong hanapin pero... Tangina, apelido mo Dakma Pepe, no? Pangalan mo Stalin. Stalin Dakma Pepe. Tarantado, no? Hindi, talaga yung ibang magulang dapat i-demanda. Pag nasa tamang edad ka naman, demanda kita. Bakit? Tangina mo pangalan ko Stalin. Ay, try kong mahanap Saan niya nakuha yan? Tangina kasi bigla na lang natin nasabi yung pangalan eh. Buta na kasi Curly. Tangina. Curly, tangina ng pangalan yan. Eto, dito tayo sa ating paboritong Reddit. Teka lang, tagal mag-load, tangina ba't ganun? Tsaka pag nanonood ka ng Senate hearing, nakakapika, alam mo yun, yung... lately, no? Yung... Balik tayo sa Senate hearing, sa corruption bullshit. Isa sa pinaka-ayaw kasi mga simpleng bagay tapos pinapakomplika. Yung mga tanong na pwede mo na masagutin ng yes or no. Yung pinapakomplika pa nila. Hindi kasi pag sinabi nila yung totoo, yari sila, di ba? Yari sila eh. Anyway, ayaw mag-load. Ba't kaya? Tanginang yan. Meron din yung na-checkmate siya ni Chel Joke na si Curly. Puta ng pangalan talaga. Curly. Na-checkmate siya ni Chel Joke na kasi parang may pinapa-explain sa kanya. Sabi niya, po kasi ma'am, sorry po, medyo Bisaya po ako, di po ako nakakaintindi ng Tagalog. Ano? Tapos nung tinanong siya ni Chel Joke, saan graduate ng college? Pasig po. Gano'n ka nakatagal sa Pasig? Mga 20 years na po. So sinasabi mo na Bisaya ka, hindi ka nakakaintindi ng Tagalog. Di totoo yun. Tapos naghang siya. Ang labo, di ba? No po, Your Honor, di ko po narinig. Tapos yung mukha lang ni Chel Joke na parang, tangin mo naman, pre. Di ba? Nakakagago. Talaga ba? Ay puta, mukhang di nakikisabay yung browser ko pala, pre, kasi may iba tayong software. Di ba may sumampal dun kay Curly paglabas niya? Diba? May isa lang sasampal. Yung parang yung may sumapa kay makagago nung nag-battle sila ni Price Tag. Yung parang ganun lang, isa lang. Tangina Price Tag Nakakatawa yung pangalan na yun, ni Price Tag. Akala ko dati dahil sa kanta ni Jessie J. Featuring B.O.B. Akala ko dahil doon. Ano ba Price Tag with the double G? Parang D.O.G. ni Snoop Dogg. Yeah. 1, 2, 3 to the 4. Snoop Doggy Doggy, Dr. Dre's to the 4. Ready to make an entrance to back up now. Yeah. Because I'm about to bitch shit up.
Sinimulan ko to, putangin na mo. Dapat yata nag-rapper na lang ako Joke lang. Dali na lang maging rapper ngayon. Ay nako, ayaw makisabay. Gawa yata nung recording software. Hinayaan mo na siya. Yun nga. Anyway, sorry about that. I was trying to do something else. Anyway, yun nga pre, bothered ka ba minsan kapag kasi diba, itong show na to, unexpectedly nagiging comedy talaga. Hindi ko... comedy naman talaga itong podcast na to. Hindi kasi noong una, alam ko seryosohan lang pero nagiging comedy siya. I mean, that's cool. Well, alam mo, yun yung sole purpose natin. Ito, make fun of serious topics. Oo nga. Hindi kasi ito, naalala ko si Red Oliero, yung komedyante. Oh, yeah. Yung may podcast. One time, may bago matulog, yun ba yun? Yung bago matulog with Red Oliero. May sinend ka sa aking niya, reel. Tapos nagre-reklamo siya kasi bakit daw yung mga topic, kasi nagre-reklamo yung mga fans nila na bakit daw yung mga topic nila seryoso, comedy daw sila. Bakit ba? Every once in a while ba? Wala namang masama daw kung minsan magseryoso ka. Yun nga every once in a while ba makakasama ba yun? Tsaka podcast no. Hello. Ano ba yung podcast na alam na ibang tao, yung may ni-interview silang rapper dyan, tapos magkikwento ng barbero shit? Oo nga. Diba? Hindi naman tayo ganun Yun nga kasi. Yung, pag sinabi kasing podcast, ito yung yung 2 or isang individual na nagsasalita ng comment niya about current situation, about current events. Yun para sa akin yung podcast Hindi yung mag-i-interviewin ka lang about sa isang tao lang na tungkol sa kanya yung buong episode. Parang Oo nga. Talk show yun Yung abunda shit yun Nagiging talk show nga, tsaka parang ako kasi kung, halimbawa may in-interview ako, halimbawa may in-interview akong porn star. Halimbawa lang, syempre may tatanong ako sa kanya about sa experience niya. Pero mapupunta sa ibang direksyon yung usapan about sa politics niya, beliefs niya, ano bang views niya sa bagay na to, ano bang take niya sa nangyayari sa Middle East, something like that. Tingnan mo si Joe Rogan. Diba? Siya yung pinakamalaking podcaster ngayon. Meron siyang guest, yes. So unang phase siguro, papakwento niya about sa sarili niya, ganun. Then biglang may bring up siyang topic. So pag-uusapan nila hanggang sa lumaka yung buong episode. Ganun nga. Ganun yung, ewan ko, para sa akin, yan yung podcast. Kasi ang boring kapag nagre-revolve lang sa isang topic Tsaka ngayon kasi ang dali na lang sabihin na podcast Bakit may mic lang sa table? Podcast na. Tapos pag pinakinggan parang hindi naman to podcast, talk show to Hindi, tsaka may iba kasi parang na-miss nila yung point ng podcast Kasi yung iba nagkakwentuhan lang tungkol sa personal nilang buhay. Tapos, wala naman nakaka-relate. Tapos magiging preachy shit about something na parang, naman lahat tayo nag-a-aspire maging mabuting tao. So what? Oo nga, ganun nga. Ang dami ngayon ganun yung porket may clout sila, sasabihin nila, meron akong podcast. Tapos wala lang. Yun nga. Anyway, let's end it at that. Thanks for listening, everybody. We love you. See you again. Bye-bye.